Trabahong tamad daw, mga kotsero. Trabahong tamad ang paglalagay ng price cap sa mga binebentang bigas ngayon, mga kotsero. O, yan ang sinabi ng isang senador kahapon tungkol dito nga nung pumutok tong balita ng price cap sa mga bigas. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kotsero, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito ho sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. At ang maganda po dyan, mga kotsero, ay wala akong remittance fees. Ang gagawin nyo lang, mga kotsero, ay i-download ang Sendwave app. Okay, pagka-download nyo ng app, ay gawa kayo ng account at ilagay nyo yung ibang account details nyo. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Ayan, mga kotsero. Gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na nga. Eto meron nga senador na nagsabi na trabahong tamad daw ang ginawa ni President Bongbong Marcos sa paglalagay ng price cap o price ceiling dito sa mga binebentang bigas sa ating mga pamilihan, mga kotsero. Grabe naman makapag-judge ito si Miss Riza Ontiveros. Ayan na nga. Ayan ang balita ng Politico News. Trabahong tamad, sabi ni Ontiveros. Ontiveros blasts Marcos's price ceiling on rice. Ayun. Sigurado mga kotsero, ipapack-check na naman to ni Vera Piles. Ipapack-check na naman to ni Vera Piles or ni Rappler, sasabihin, hindi sinabi ni Riza Ontiveros na tamad si President Bongbong Marcos. Ayan. Lax context na naman, mga kayo. For sure yan, mga kotsero, for sure. Okay, kasi syempre, baby nila ngayon to eh. Kailangan protektahan si Riza Ontiveros at all costs. So, wag na po ay magulat kapag one of these days, bigla pong fact check ni Krappler at ni Pera Files itong video na to. But anyway, eto na nga, basahin natin yung balita. Unahan ko na agad yung fact check nila. Kinuha ko lang to sa balita ni Politico, ha? Sa fact checker na nagmo-monitor nito. Nakita ko lang to sa balita ni Politico. Sila i-fact check nyo, mga kayo. Anyway, ito game. Sabi. Senator Riza Ontiveros has criticized President Ferdinand Marcos Jr.'s order to impose a price ceiling on rice, which has become increasingly out of reach for Filipinos. Wow, maka-out of reach naman itong si Politico. Out of reach. Goodness. Wala naman ganun. Hindi naman out of reach. Mas mahal lang talaga. Pero hindi naman out of reach. Masyadong OA naman to si Politico. Ontiveros said the order of President Marcos to impose a mandated price ceiling on rice is a cure that could be even worse than the disease. What? May economic team ka, Senator Riza Ontiveros? May economic team ka ba, Senator Riza Ontiveros, para masabi mo yan? Sino bang economic advisors mo dyan? Pa-share naman, baka malaman naman natin, di ba? The decision sounded like a result of a political operation by Malacanang according to the opposition senator. Ayun, no? Parang lang daw to. Drama lang daw to ng Malacanang pero hindi raw talaga to solusyon. Yun ang sinasabi niya. Ito ba ang reseta ng mga ekonomista ng Malacanang o ng spin doctors nila? Spin doctors? Bakit spin doctors? Anong ibabalita dito? Medyo trabahong tamad ang price control. Ayun, trabahong tamad daw ang price control. Alam niyo po mga kakotsero, ito yung mga yung style ng pagki-criticize ni Riza Ontiveros. Ito yung nagki-criticize siya ng hindi masyadong obvious. Tulad nito, ang gusto talaga niyang sabihin, trabahong tamad yung ginawa ng mga tao sa Malacanang. Yun talaga yun. Yun talaga ang gusto niyang sabihin dyan. Pero ang sasabihin niya,
trabahong tamad naman ang price control. Sino ba nag-isip ng price control? Di ba yung mga taga Malacanang? So ang pinapatamaan talaga niya dyan, yung mga nasa Malacanang. Specifically, or rather, especially, yung pumirma ng Executive Order number 39 na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun talaga yun. Nagpapaikot lang to. Risa Ontiveros. That's what you call a play on words. Kaya kaya diyan nakakalusot sila Krappler tsaka sila Pera Files doon sa fact check nila. Na totoo lang naman fake check. Fake check kasi talaga yun. Sabihin nila, missing context, hindi sinabihan ni Risa Ontiveros na tamad si President Bongbong Marcos. Kasi nga, ganito yung linyahan. Misleading, missing context, utot nyo, misleading. Anyway. Okay. Ito na. Ang sabi, kesa daw lagyan ng price ceiling, kesa daw lagyan ng price cap ang bigas ngayong panahon kung saan medyo mataas ang presyo ng mga bigas, dapat daw mag-double time sa panghuhuli ng mga smugglers ng agricultural product. Yun ang sinabi niya. If there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, then they should be caught. Alam niyo dyan magaling ang opposition. Yung stating the obvious. Diyan magaling ang mga liberal, yung opposition, yung stating the obvious and claiming it as if it is their own idea. Yung sasabihin nila kung ano yung obvious, tapos parang pinapalabas pa nila na parang, uy, idea natin to sa atin ang galing to. My goodness. Diyan sila magaling. Diyan sila magaling sa totoo lang. Sasabihin nila yung obvious. Natural. Kasi mga Kojero, ito pong ang pagbibigay ng solusyon dito sa issue ng bigas, hindi lang po ito makukuha sa price cap. Hindi po talaga mga Kojero. Hindi po ito makukuha sa price cap lang. Sige, mahal na ba ang presyo ng bigas? O di lagyan natin ng limit. Ang stupid nun. Sobrang stupid yun. Siyempre kailangan itong paglalagay ng price cap, merong may pinanggagalingan na konteksto. May pinanggagalingan na structure o sistema. So yung structure at sistema na pinanggagalingan nitong price cap na to? Unahin natin sa pinaka-obvious. Yung sa sinabi ni Risa Ontiveros na dapat pa raw ipagpatuloy ang paghuhuli. Hello, Ma'am Risa. Senator Risa Ontiveros, nauna na po si Presidente na i-announce yan. August 29 pa lang. Sinasabi na niya yan. At actually, sinabi rin niya yan sa kanyang SONA kung nakikinig kayo. Malamang sa malamang kasi hindi kayo nakikinig nun. Malamang sa malamang iniisip nyo ano yung mas mahusay, ano yung mas maganda muna na ibatikos natin kay Presidente. No? Ganun kasi iniisip natin. Jarn! So kung naisip nyo yun, diba? Kung naisip nyo na pag-igtingin yung security, yung law enforcement pagdating sa hoarding at saka sa smuggling, malamang sa malamang naunahan na kayo ng Presidente dyan. Kaya nga may utos na ayan Marcos orders more warehouse raids versus suspected rice hoarders. Basahin natin yung balita. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the BOC or Bureau of Customs to do more warehouse raids to address hoarding and illegal importation of rice in the country. Malacanang said Tuesday. Tuesday pa to mga Kojero. Tuesday pa to. Kailan pa nagsalita si Risa Ontiveros? Kailan lang? Kahapon. Goodness. Sabi ng BOC, ni Palace Press Briefer, si Daphne Osenia Paez. In this morning's sectoral meeting led by President Ferdinand R. Marcos Jr., he issued directives to the Bureau of Customs to continue the warehouse raids to address what? Ano yung i-address? Hoarding and illegal importation of rice.
Tapos di ba simula nga nung nangyari to, ilang warehouse yung nakita sa Bulacan? Yung unang-unang raid, 3. Yung pangalawa, 4. So may 7 na. Almost 1 billion pesos worth of rice, sacks upon sacks of rice and palay. May kasamang palay, mga kotsero, tindi. Sacks upon sacks upon sacks of ano ba yan? Nabubula na ako. Of rice and palay ang nakuha dito sa mga raid. Paano ngayon yan? Ano pa? Ano pa yung istruktura kung saan gumagalaw yung price ceiling na yan? Ito, syempre mga kotsero, nandyan yung ayuda sa mga magsasaka natin. Katulad nito, PBBM hands over 35 million pesos support to farmers in Agusan del Norte. July 12 po yan. So last month. Meron pa. May 31. Medyo hindi lang in order sa sa dates, pero pasensya na. Marcos okays Masagana Rice Program to boost support to farmers and production. So ibig sabihin mga kotsero, may ayuda para sa mga magsasaka. 'Di ba? May ayuda ang ating Department of Agriculture para sa kanila. Basahin natin nga itong sa balita nato. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday agreed to the implementation of the Masagana Rice Industry Development Program, which was seen to prioritize the welfare of farmers and boost rice production. In a statement, Malacanang said the program would help achieve the highest possible rice sufficiency level. Ayan. May programa na. Mayo pa lang, pinapagulong na. Mayo pa lang. Napagulong na yan. Ito pa. Last July din. Marcos. Hindi mo lang talaga, bigyan ng honorific nito ni Krappler, Napakawalang kwenta nyo talaga dyan, Krappler. Sobra. Marcos gets $600 million worth of World Bank loan for agriculture and fisheries development. $600 million yan, World Bank loan para sa mga magsasaka. Natural, doon iikot yan. Manila, Philippines. The Philippine government and the World Bank signed a $600 million, around 33.4 billion peso loan agreement to support the country's agriculture infrastructure. The Department of Finance on Monday, July 10, said the loan will support the Philippine Rural Development Project Scale Up and Initiative for the DA. Ayan na nga. $600 million yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kotsero, na hindi ho maglalagay ng price ceiling o price cap ang ating administrasyon kung wala hong nakasuporta sa mga magsasaka. Kasi at the end of the day, kasi tatamaan talaga dito yung mga farmers. Sila ho talaga, mga kotsero. So, dapat ho talaga meron hong sistema in place para protektahan yung interes ng ating mga magsasaka. Dagdag pa natin, mga kotsero, ito. Naalala niyo pa ba to? Yung condonation? 57 billion pesos worth of condonation. Para kanino? Sa mga agrarian reform beneficiaries. Napakalaking tulong nito, mga kotsero, sa mga magsasaka natin. Meron bang presidente na nakagawa nito simula 1986? Wala. Pero si presidente, sige, gawin na natin yan. Wala pang 1 year. Naka 1 year na pala in the administration. July 18, 2023 to. So ngayon, mga kotsero, eto ngayon sinasabi ni Risa Ontiveros na parang trabahong tamad. Mukhang kulang po sa konteksto. Lax context ka, Risa Ontiveros. Sa'yo ko gagamitin yung fact-checking nila Krappler tsaka ni Pera Files. Lax context ka.
Hindi ho didiskarte ng ganyan ang ating Malacanang, hindi ho didiskarte ng ganyan ang ating Pangulo, na kung hindi ho siya sigurado na walang ibang mekanismo na tutulong para masuportahan yung 41 to 45 pesos na price ceiling. Also, mga kutsero, sinabi rin po kahapon ng DTI na ito po ay tawag dito, dalawang klase lang ng rice ng bigas ang lalagyan ng price ceiling. Yung well-milled tsaka milled yata. Milled tsaka well-milled rice. Hindi ko alam kung ano pinagkaiba nun. Hindi ko alam kung ano pinagkaiba nun dalawang yun. Pero pasensya na. Basta ang alam ko lang, yung milled tsaka well-milled rice. Kasi hindi kami kumakain nun eh. Pasensya na guys. Kaya hindi ako nagreklamo sa bigas. Pero syempre, meron tayong mga kababayan, mga kasamang ibang Pilipino na yun lang yung afford nila at naiintindihan natin yun. Kaya kailangan nun natin silang suportahan. Kailangan nun natin silang tulungan. At kung yung pagtulong natin sa kanila, ng gobyerno sa kanila, isa sa mga paraan ng pagtulong sa kanila, pababain ang presyo ng pamilihan ng pangunahing bilihin, lalo-lalo na yung bigas, which is a staple here in the Philippines, napakalaking tulong na ho yan. Napakalaking tulong na ho yan. So, Riza! Where are you? Oh, Riza. Riza. Sana next time, lagyan mo ng context yung mga banat mo. Baka one of these days, ma-fact-check ka. Ma-fact-check ka. Ikaw pa masama sa Lux context. Hindi Krappler at saka ni pedophiles. Anyway, mga kutsero, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayo Facebook page na Coach Jared na pangalan. At ayun mga kutsero, share niyo po itong video na to, lalo-lalo na po sa inyong mga social media accounts para marami po makapanood ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating live stream. Ay, hindi pala to live stream, record pala to. Mali. Dito sa ating recording. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero. God bless all of you and see you in our next live stream. Bye everyone. See you. Bye.